I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat mga besa, especially the Marcos loyalists and supporters. Nakikita ko, yan po si Secretary Balisacan ng NEDA mga kababayan. Wow, good news tayo mga besa, maganda ito. Alam nyo ba, ang Pilipinas ay nagiging top performance sa Asian country. Nako, magandang balita ito mga kababayan. Ba malamang ang mga ang mga anti-Marcos magngingiwi ang mga bunganga. Siyempre guys, hindi na lang nila talaga ina-appreciate ang mga magagandang nangyayari ngayon sa bansa natin, ano? Lalo na sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Ay, nako, kahit maganda ang performance ng Pangulo, kahit nasa top performance ang Pilipinas, pero hindi po nila ina-appreciate yun. Sabi pa nila, wala yan, walang namang kwentang Pangulo, sabi nila Ganyan palaging naririnig natin, ano? Well, anyway, because they are anti-Marcos. Kahit anong gagawin ng Pangulo, no, sa todo effort sa kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas, pero never ina-appreciate yan ng mga anti-Marcos. Sa ngayon tatlo na yan Dilawan, Kakamping at saka mga DDS na Dilawan nako. So yan guys, no, basahin po natin ang sinabi po ni Secretary Balisacan. Ito guys ay courtesy po ng Remate. Titingnan po natin kung ano po ito, no? Wow. Congratulations sa Pilipinas. Siyempre kaya Pangulong Marcos Jr. Talagang the best na Pangulo talaga, no? Alam po natin ang kanyang mga abilidad ba, no? Sa pamumuno. Grabe. Speechless ako, no? Para sa akin. Kasi nasubaybayan ko at nakikita ko ang galaw ng Pangulo at yung pag-grow ng ekonomiya ng bansa mga kababayan. Alam po natin lahat yan, ano? So anyway, ang sinabi po dito mga kababayan, So yun guys, nakikita nyo, yan sinabi po dito guys pinaswak sa top performing Asian country ngayong 2023. Wow na wow. Congratulations guys sa Marcos administration, especially sa mga sekretary niya guys Siyempre, yung mga economic teams niya talagang nagtatrabaho ng maigi yan mga kababayan. Yan, siyempre, itong taong ito guys, si NEDA Secretary Balisacan, napakasipag din po ito mga bes Ganun din po si Dita Secretary Pascual, si Secretary ng DOF, ni si Jokno, mga masisipag talaga yan. Kasi siyempre mga kababayan, nasubaybay po natin ang kanilang mga galaw, well, nakapokus tayo sa Marcos administration, kaya alam po natin yan. At kasama po ang Pangulong Marcos Jr. yan sa iba't ibang state visit niya, no? At siyempre masipag ang Pangulo, natural masipag ang kanyang mga sekretary. Yun ang kinagaganda, no? Pag nakita mo guys na ikaw ay isang gabinete, masipag ang Pangulo, natural madadala talaga mga sekretary, no? Hindi natutulog sa kanilang mga upuan. Kaya saludo ako sa mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. Ang sinabi po dito mga kababayan, congratulations sa Pilipinas, Manila, Philippines, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.9%. Wow! Sa third quarter ng taong dahil para ang year-to-date economic growth ay pumalo sa 5.5%. Wow na wow! Congratulations sa lahat mga besyang, Sinabi ni National Economic Development Authority, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, na ito ang sanhi kung bakit kabilang ang Pilipinas bilang best performing economist sa Asia. Wow! Alam po natin yan guys Talagang sadyang lumago ang ekonomiya ng bansa ngayon mga besyang. Yung mga anti-Marcos, hindi nila ina-appreciate yan. Kahit sabihin mo lumago ng lumago, ay sasabihin nila, wala yan. Weak leader, sasabihin nila sa Pangulo Pero dahil ikaw, ako, nakakaalam at malawak ang kaisipan, nakikita ang galaw ng Pangulo, ina-appreciate po natin, natural, saludo po tayo sa Pangulong Marcos Jr. Dahil sa kanyang leadership, wow, 101% para sa akin, ha? Ang sinabi po dito guys,
In the face of many domestic and international challenges, we have effectively implemented the appropriate strategies to sustain the economy forward momentum. Pahayag niya. Anya ang tunay na gross domestic products, which is ang GDP per capita, ay nakabawi at nakabangon at nalampasan ang pre-pandemic level. Wow na wow. O diba guys? Paano yan kung kulay dilaw ang nakaupo sa Malacanang? Baka lalo tayong lugmok sa sa kahirapan, At least, alam niyo naman, pag Marcos, I'm proud for being a Marcos loyalist kasi magaling talaga ang Marcos. Subok na po yan. Tingnan nyo naman, ang galing ni Pangulong Marcos Jr. Yung mga anti-Marcos lang hindi naka-appreciate sa galing niya, So anyway, sabi po dito guys, sabi niya, anya ang tunay na gross domestic product ay GDP per capita ay nakabawi at nakabango at nalampasan ang pre-pandemic level. Yes, totoo naman yan. Tinuruan pa nito na karamihan sa mga sektor ay umabot na sa mas mataas na level kaysa kanilang pre-pandemic performance. While some sectors such as mining and quarrying, construction, transportation and storage accommodation, and food service, real estate and other services have not yet fully recovered as of the end of the third quarter. Totoo po yan. Kasi hindi naman instantly na makarecover kaagad. Kailangan slowly by slowly hanggang makarecover at gumanda ang kanilang kita at balik normal, This also implies that we can still look to this sector as continued growth drivers of our economic, especially as we continue boosting efforts to promote tourism and ramp up the construction of major project ayon kay Balisacan. Tama po yan guys, Siyempre, ang iba naman dyan kasi dyan, gusto nila instantly kaagad na lumago kaagad. Hindi ba pwedeng step by step? Para tayo ay maka-recover ng gusto. Diba? Ang sabi pa dito guys, layunin na mas mapalakas pa ang paglago ng inoprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni the board chair ang 197 infrastructure flagship project na nakakahalagang 8.7 trillion. Ang dami po yan guys. 197 ang major project ng ating mahal na Pangulo sa tinatawag na BBM, Build Better More, Well guys, I think, correct me if I'm wrong, sa 197 na major infrastructure flagship ni Pangulong Marcos Jr. na project, mayroon pong nakatingga na unfinished business, unfinished project ng dating administrasyon. So, itinuloy niya po yan. Ito po ang pinakamaganda sa Pangulo na currently, ay itinutuloy po ang mga unfinished major project nung nakaraan. Except lang po guys, yung yung 3 railways na nag-back out ang China sa pagpupundo, pero hahanapan po yan ng partnership para maituloy yung 3 railways, under the Marcos administration yan, mga kababayan. Nag-back out ang China sapagkat hindi na siguro si Tatay Digong ang naging Pangulo, mga kababayan. Sabi po dito guys, layo ng mga proyektong ito ay tugunan ng long-standing infrastructure deficits. By prioritizing the completion of vital projects like highways, bridges, airports, railways, ports, telecommunication, and other infrastructure, we will able to significantly reduce the cost of doing business, expand market opportunities, especially for the micro, small, and medium enterprises, and promote high-quality job creation and innovation ayon kay Balisacan. Yes naman. Pag ito lahat guys ay itong mga major project ng Pangulong Marcos, ito na umpisahan, malamang ang dami pong mga manpower na kailangan mag-work dyan. Kailangan talaga. So, siyempre, pag maraming trabaho, maraming mga Pilipino na jobless, magkakaroon ng trabaho, siyempre, mapasustentuhan nila ang kanilang mga pamilya. Kasi may trabaho Kung natatandaan po natin, ang rate guys yung percentage na nagkaroon ng trabaho ngayon na nasa 9.8%. Ang nagkaroon ng trabaho yan Yung walang trabaho ngayon pumapalo sa 4.5%. Correct me if I'm wrong guys So unti-unti nang bumaba yung wala ng trabaho. Well, after 2 years siguro dahil baka lahat yan magkakaroon ng trabaho. Dahil kung lahat po ng mga investor at
nandito na, no, ay talaga namang lahat yan magkakaroon ng trabaho. Tandaan po ninyo guys, local and international ang mga investor talagang nasa Pilipinas na. Actually nung nakaraan na in-updates po natin sa live ay 1.7 trillion ang pumasok na investment na dito sa Pilipinas. Plus pa itong nung dumagdag pa, nako po, ang dami na po yan. Kaya naman ay talagang tumaas ang nagkakaroon po ng trabaho mga kababayan. Ito po ang maganda sa Pangulong Marcos Jr. Talaga namang alam niya kung saan niya kukunin, no, para lang matustusan ang mga kababayan natin na walang trabaho. Ay yan po guys, sa kanyang mga state visit nagkaroon ng paghikayat ng mga foreign investor, no. So sa galing niya nga, no, at lagi niyang inaalala yung kapakanan ng mga bansa sa buong mundo. Yung kanyang laging tinatawag na guys yung climate change, no, ay talaga namang dahil diyan nakatanggap siya ng award international. Biro niyo yan. Talagang ako'y sumaludo sa Pangulong Marcos Jr. Grabe yung concern niya ba, no? Lalo na po sa mga El Nino, sa parating. Talagang gumagawa siya ng paraan para pagdating ng time na yan, hindi na gaano tayo nahihirapan. Katulad yun guys sa paglilikha ng maraming irrigation, yung mga dam, una-una dyan sa Nueva Ecija, sa Lupao, talaga namang pinangunahan sa inaugurasyon po yan. Ayan ay guys sa paghahanda sa mga El Nino na mga darating. Kaya bilib ako sa Pangulo na ito, laging advance, no, sa kanyang pag-iisip para hindi tayo mahirapan sa pagdating ng panahon. So sabi po dito mga kababayan, sa kabilang dako, sa ipinalabas na report ng Department of Finance, which is DOF, makikita rito na ang gobyerno ay nakapag-secure ng ilang grants at financing package para sa big tickets infrastructure flagship project. Wow na wow, di kayo naloka? O ito pa, ito yun kabilang dito ang 2.2 billions, wow, US dollars ito guys para sa North-South Commuter Railways Extension Project. Wow, ito pa 801.9 million dollars para sa North-South Commuter Railways Project Malulus Tutuban. Oh my goodness. At ito pa 1.7 billion dollars para sa Davao Public Transport Modernization Project. Oh my goodness. Ito pa mga kababayan, 650 million dollars Bataan Cavite Interlink Projects Bridge. Wow na wow. Ito po guys sa kasaysayan ng Pilipinas, itong pinakamahaba na guys na tulay na higitan na ang San Juanico Bridge ng dating Pangulong Marcos Sr. O di ba guys? Congratulations sa ating lahat. Yan, tuloy-tuloy na po guys. Itong Interlink Bataan na Cavite, nagkaroon na po ng permahan nito natapos na po ang pagpupundo nito. On the way na po guys ang construction nito. Wow, congratulations sa atin lahat. At maiksi na po ang oras nito pag ito natapos. Kung dati-rati daw 4 hours, ngayon pag natapos itong Interlink Bataan Cavite, 45 minutes lang. Di malaking katulungan ito sa mga delivery truck mga kababayan. Ang sarabi po dito, the strong pipeline of projects back of the Philippines government and its development partners continue to form the bedrock for the nation continued development and economic expansion ayon po sa Department of Finance. Sa kabilang dako, nilagdaan upang maging ganap na batas noong Hulyo ang Republic Act 11954 o ang Maharlika Investment Funds which is MIF Act na inaasahan na makapagpalabas na paglago na mahabang panahon. Maganda po ito mga kababayan, ngunit marami po ang hindi sang-ayon dito sa Maharlika na ito guys. Baka sabihin nila, baka ibulsa, baka malugi. Depende na po sa paghahawak niya. Humahawak ng mga ganitong klaseng napaka masilan na Maharlika investment guys. Ito pwedeng mag-invest international, malokal man. Kaya naman nag-assign ang pangulo ng mga mabibigat na tao para mag-handle nito, mga boards, mga kababayan. Pero ako ay tiwala sa Pangulo sapagkat guys, ang Maharlika investment, very confident ang Pangulo dahil pagdating ng panahon, malaking maitutulong sa bansa na ito. Pag ito guys, tumubo ng billions, malamang talaga hindi natin makakalimutan itong Pangulo na ito. Dahil dito guys, malaking maitutulong ito sa bansa natin. At alam nyo sa mga ibang bansa kung bakit lumago dahil din sa ganitong mga pamamaraan.
no, pag-i-invest sa international, no, local man. Well, ako'y confident because Pangulo natin is Marcos, for sure nakasubaybay po yan. Eh, mga nilagay niya dyan guys, mabibigat, talagang magaling at magaling sa business at pakikipagdayulugo sa mga businessman sa buong mundo. Ay talagang mabigat ang mga tao dito na nilagay niya. And of course guys, nakamonitor ang Pangulo kaya hindi niya pababayaan. Eh sana po, no, wag lang naman sana kulay iba kang nakaupo sa Malacanang dahil delikado ito. Oh, So sabi po dito guys, ang paglika sa Marlica Investment Fund ay naglalayong makapagbigay sa pamahalaan ng karagdagang pamamaraan para sa strategic investment sa mga lugar na mahalaga sa development ng bansa. Tama po yun. Gagamitin ng MIF para sa mag-invest sa wide range of assets kabilang na ang foreign currencies, fixed income instruments, domestic and foreign corporate, bonds, joint ventures, mergers, and acquisition, real estate at high-impact infrastructure projects na makapag-aambag na makamit ang sustainable development. Naku, pag ito lumago, ewan ko na lang. Baka pagdating ng panahon magiging number 1 ang bansa natin sa buong Asia. O diba? Mauungusan natin sila sa ganda. Sana magaling lalo ang mga pangulo sa mga susunod na mga panahon. No, kasing galing ni Pangulong Marcos Jr. I really wish that. Samantala, inaasahan naman na mas magiging maigting ang pagsisikap ng gobyerno para mapagtagumpayan ang paglago. Philippines economic growth, yes is projected to accelerate next year. Baka mas higit pa dyan. Kaya pagdasal po natin ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. at saka yung mga kanilang mga gabinete. Ang kanyang mga gabinete guys, very work hard, no? Ay para matamo natin ang mas higit na sinabi po dito, para sa taong 2024 target ng Development Budget Coordination Committee na makamit ang 6.5 hanggang 7.5% na GDP expansion. Wow. Nako, baka sobra-sobra pa yan pag nagtutulungan tayo. Nako, iwas na natin yung mga guys, pagtitira sa gobyerno. Tulungan po na lang natin ang Marcos administration para naman lumago ang ekonomiya ng bansa, no? Lahat naman tayo makikinabang, nako. Kayo naman talaga, nangako naman ang NIDA na itataguyod nito ang mahalagang peraso ng batas sa Policy Advisory role nito at bilang Secretariat Legislative Executive Development Advisory Council. These forthcoming reforms are designed to optimize the utilization of limited and valuable resources such as land, minerals, and public revenues. Ayon kay Balisecan, the legislative measure addressing systematic challenges in particular sectors are intended to facilitate the development of industries and economic drivers that will create a more significant number of high-quality jobs, open up and variety of opportunities for our workers, and lead to sustainable reduction in poverty and vulnerable in the future. Dagdag pa na pahayag nito. Yan po si Secretary Balisacan. Talaga maasahan mo itong taong ito. Magaling ito guys, kaya kinuha ng Pangulong Marcos Jr., no? So yan, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo at naway tuloy-tuloy pa ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. at sa pamamagitan ng kanyang mga magagaling na sekretary. Wow guys, saludo po ako sa mga ito, lalo na si Secretary Balisacan. Lahat sila guys, ang buong Marcos administration. Bagamat mayroon mga anti-Marcos, okay lang yan. Kasi kung lumago at gumanda ang bansang Pilipinas, lalo na sa ekonomiya, number 1 sa pilahan mga yan, mga kababayan, ha? At lahat yan makikinabang. Ang Pangulo, mahal niya buong ang lahat ng Pilipino. Madilaw ka man, mapula o mapingkis ka, madidiisit ka man. Mahal niya lahat yan, makikinabang kahit anong klaseng pambabato nila sa kanya, paninira niya nila sa kanya, sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, huyu. Hindi niya naman papansinin kasi hindi naman lahat totoo yung mga sinasabi nila against sa ating mahal na Pangulo. Ano yung pangyuyurak ng pagkatao ng Pangulo? Lahat yan guys, ang Pangulo nakangiti palagi. At least nakafocus lang siya sa kanyang trabaho. Yan ang maganda sa Pangulo, hindi marunong magparinig sa social media, hindi pala away, hindi marunong mag-respect. Dekada na bang sinisira ang mga Marcos, pero guys, until now, Marcos ang nakaupo, sinisiraan pa din ng mga anti-Marcos. Pero believe ka, saludo ako sa mga Marcos loyalists kasi tahimik lang sila. Dahil alam nila kasi
kasi mabait ang Marcos, guys, ha? At maasahan yan. At may malasakit sa bayan, may pagmamahal at matulungin. So yun, guys, and congratulations sa Pilipinas and of course sa Marcos administration. Thank you very much, no? Guys, sa inyong watching, and don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye, 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 and babu! See you again, guys! God bless Philippines!